So ayun guys, dumating na sa atin yung isa sa pinaka-comfortable na upuan na nasubukan ko. So galing to guys sa TT Racing, which is isa sa talagang brands na sumisikat ngayon pagdating sa mga gaming chairs, sa mga ergonomic chairs na dati hindi ko sila masyadong pinapansin. Pero lately kasi talagang napaka-solid na mga collaborations nila from Marvel, Star Wars, One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto at madami pang iba. Isa ako sa talaga naging interesado lalo na for a Marvel fan and One Piece fan. Although ang binili ko dito, ang nakuha ko dito sa kanila is yung Sukuna edition na last na in-upload natin. So kung interested kayo doon or naghahanap din kayo ng malupit na gaming chair and napakalupit na design, so ilalagay ko na lang sa description yung link nitong Sukuna edition na gaming chair. Pero for now sa video na to, ang pag-uusapan muna natin is yung pinaka high-end na ergonomic chair ni TT Racing. So umpisahan na muna natin guys sa pag-unbox and sa pag-assemble sa kanya kasi sigurado ko yung iba sa inyo first time pa lang na kukuha or titingin ng any kind of gaming or ergonomic chair. So para may idea kayo kung ano yung mga makakasama pag bumili kayo and at the same time para makita nyo na din yung process ng pagbibuild para may idea kayo kung madali kaya or kung mahirap kaya. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, madali lang siya. So yung pinakauna kong ginawa is mag-attach ng wheels dito sa base niya. Then after, in-insert ko na yung hydraulic niya. So may pagkalalim siya compared dun sa gaming chair na hydraulic. Maganda gumamit kayo ng pamunas kasi oily talaga siya. Then after nun, pwede nyo na i-attach yung pinaka-upuan niya. Pagkatapos naman ay yung pinaka-backrest. So dito ko medyo natagalan ng konti. Hindi naman ganun katagal. May part lang kasi dito na talagang kailangan pantay siya kasi may tube kayo na ipapasok dito sa pinakagitna niya. And hindi siya ganun ka-smooth na itulak. So, kailangan talaga bigyan nyo siya ng pressure para lumusot siya dun. Then, next naman is yung armrest na niya. So, around 80% build na siya. So, to be honest, mas madali talaga siyang i-build compared dun sa gaming chair na Sukuna na meron ako. Talagang mas mabilis talaga to. And talagang kudos dito sa guide na binigay ng TT Racing. Talagang very comprehensive, detailed, and talagang madaling sundan. So, any first timer, kayang-kaya siyang gawin. Then, sunod natin ay yung headrest niya. So, walang marking or guide kung saang part nyo siya ilalagay. So, make sure nyo na lang na nakagitna siya. Kung ayaw nyo na paling yung ulo nyo pag umupo kayo. And that's pretty much it pagdating sa pagbibuild. Sabi ko nga sa inyo, very easy lang siya. Ngayon naman punta na tayo sa naging experience ko sa paggamit nitong Aeroflex ergonomic chair ni TT Racing. And at the same time, pag-usapan na rin natin yung ilan sa mga features ng upuan na to. Unahin na natin guys sa pinakamahalaga lalo na sa mga gamers dyan. Hindi nakakalakas sa paglalaro ang pagkakaroon ng malupit na upuan. Pero kidding aside guys, sobrang comfortable talaga yung upuan. Very breathable ba sa back and very breathable na rin sa mismong pinag-uupuan natin. And ang pinaka the best ergonomic chair na to, yung recline feature niya automatic. Kumbaga pag nag-lean back ka, sumasama na agad na tumumba yung pinaka-upuan natin, yung pinaka-backrest niya. Pwede nyo naman i-lock. Pero para sa akin, hinahayaan ko na lang sa automatic kasi yan yung parang pinaka-highlight or key feature ng mga ergonomic chair, lalo na itong Aeroflex ni TT Racing. Like for example, gusto nyong magpahinga, gusto nyo mag-relax after ng game or parang in between rounds, nakaka-recline agad kayo nang hindi nyo na iniintindi yung paglalak or unlock sa gilid. Pagdating naman dito sa headrest niya, adjustable naman siya. So, pwede siyang gawin para nagre-relax yung pinaka-neck ninyo. Or kung gusto nyo lang parang sandalan ng ulo nyo mismo. So, pwede nyong gawin yon. Pero para sa akin, hinahayaan ko na lang siya sa mismong neck ko kasi para sa akin mas comfortable yung position na yon. Pero one of the biggest change talaga sa experience ko, sabi ko nga kanina, yung breathability niya talagang iba compared dun sa nakasanayan ko na leather and fabric. Dito sa Aeroflex, more on a mesh siya. So talagang sumisingaw yung init ng likuran natin. Hindi katulad dun sa leather na malamig sa umpisa pero eventually talagang umiinit siya sa likuran. Dito, sumisingaw and even after hours ako na naglalaro or nag-e-edit, komportable pa rin ako. Pagdating naman sa armrest niya, adjustable naman siya pero very limited lang siya. Hindi compared sa gaming chair ni TT Racing na talagang napapaikot nyo, no? Adjustable din naman yung height ng armrest. So kahit na naglalaro kayo sa PC or gusto nyo lang mag-relax using a controller or katulad ko na medyo binaba ko siya kasi nag-wheels ako, magagawa nyo yung position na gusto ninyo. So pagdating dito sa pricing, so meron tayo ditong Airflex and Aeroflex. So ito yung meron ako. So yung medyo mas mabababa ng konti
Meron tayo ditong Airflex Ergo Chair, meron tayong Airflex V2 or parang version 2. And yung gusto ko talaga sana is yung Star Wars Edition. Yun nga lang, lagi kasing sold out tapos sumabay pa to sa Mandalorian nung lumabas. So hindi ko siya nakuha. Pero probably by ngayon is available na to, no? So ito talaga yung gusto ko. Pero yung nasa akin ngayon, ito yung pinaka high-end ni TT Racing na ergonomic chair. So this is the Aeroflex and color ashy gray yung kinuha ko. Pero kung mabibigyan ulit ako ng another option, I think mag-go ako or magpo-push through ako dito sa navy blue. So gusto ko kasi medyo simple lang nung una. So nag-decide ako na ashy gray yung kunin. Pero now na nasa akin na yung ashy gray, I think dapat mas nag-push through na lang ako more dito sa color blue. So pagdating sa pricing, nakalagay dito is 20,999 siya and naka-sale ng 15,999. Pero sa TikTok and sa Shopee, usually mas mababa siya. May time pa nga nakita ko siya ng 10,100 ata yun. So pwede nyong abangan para talagang makasulit kayo kung plano nyong bumili. Pero kung medyo confused ka pa rin kung ano bang pipiliin mo between a gaming chair and ergonomic chair, gagawa ko dyan ng next video. So pag-uusapan natin ano ba yung benefit, ano ba yung maganda pag ang kinuha nyo gaming chair and ano din ba yung pangit sa gaming chair. And pag-uusapan din natin ano naman yung benefit, ano yung maganda, and ano rin yung disadvantages pag ang pinili nyo naman yung ergonomic chair. So yun lang guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.